Magandang araw sa feminista. Muli, ating sasaksihan ang mga balitang nagdadala ng liwanag at kaalaman. Sa ating nagbabagang balita, ating tatalakayin ang proseso ng photosynthesis, ang pambihirang paraan ng mga halaman upang makagawa ng sariling pagkain gamit ang liwanag ng araw, tubig at carbon dioxide. Para sa detalyadong ulat, narito si Karel Calle upang ipaliwanag ang unang yugto o ang light-dependent reaction ng photosynthesis. Narito siya sa Chloroplast Station. Magandang araw, Tolentino. Dito sa loob ng chloroplast, sa mismong thylakoid membrane, nagaganap ang tinatawag na light-dependent reaction. At dito, nagsisimula ang lahat ng enerhiya ng halaman. Sa pagtama ng liwanag ng araw, tinatamaan nito ang chlorophyll molecules sa photosystem 2. Ang enerhiya ng photon ay nagiging dahilan para ma-excite ang mga elektron ng chlorophyll at ito ay tumalon sa mas mataas na energy level. Dahil dito, nawawala ng elektron ang photosystem 2, kaya kailangan itong palitan at upang mapunan ito, gagamit tayo ng prosesong tinatawag na photolysis. Mula naman sa photolysis o paghahati ng tubig, ang dalawang molecule ng H2O ay nahahati sa 4 na proton, 4 na electron at isang molecule ng oxygen. Ang oxygen ay inilalabas bilang byproduct. Ito ang hangin na ating nilalanghap. Samantala, ang mga elektron na nagmula sa tubig ay pumapalit sa nawalang elektron ng photosystem 2. Mula rito, ang mga excited electrons ay dumaraan sa electron transport chain habang naglalakbay sila sa mga carrier tulad ng plastoquinone, cytochrome B6F at plastocyanin. Ginagamit ang kanilang enerhiya upang magbomba ng mga proton mula sa stroma papunta sa loob ng thylakoid lumen. Kaya't nabubuo ang proton gradient. Pagdating naman ng electron sa photosystem 1, muli itong nai-excite ng liwanag at sa tulong ng ferredoxin at NADP+ reductase, nabubuo ang NADPH mula sa NADP+ at hydrogen ion. Sa dulo ng proseso, ang mga naipong proton sa loob ng thylakoid lumen ay bumabalik palabas sa stroma sa pamamagitan ng ATP synthase. Sa pag-agos ng mga proton, umiikot ang enzyme na ito at nagbubuo ng ATP mula sa ADP at inorganic phosphate. Sa kabuuan, mula sa liwanag at tubig, nabubuo ang dalawang pangunahing energy molecules, ang ATP at NADPH, na magsisilbing enerhiya at reducing power para sa susunod na bahagi ng photosynthesis. Yun lang, balik sa'yo, Tolentino. Salamat, Kale. Tunay nga kamangha-mangha kung paano nagagawang gawing enerhiya ng mga halaman ang simpleng liwanag ng araw. Samantala, pagkatapos magawa ang ATP at NADPH, tutungo naman tayo sa susunod na yugto kung saan ginagamit ang enerhiya upang makabuo ng asukal. Nasa stroma naman si Sandoval para sa ulat tungkol sa Calvin cycle. Maraming salamat, Tolentino. Nandito nga tayo ngayon sa stroma ng chloroplast kung saan nagaganap ang tinatawag na Calvin cycle o ang light-independent reaction. Dito sa carbon fixation, matatagpuan ang tatlong compound of carbon dioxide acceptor na tinatawag na ribulose bisphosphate o mas kilala sa tawag na RUBP. Sa kabilang banda ay masasaksihan ang pagpasok ng tatlong molekula ng carbon dioxide na siyang pangunahing elemento sa pagsimula ng siklo. Sa tulong ng enzyme na binansagan sa pangalang rubisco, magtatagumpay ang carbon fixation sa pagbuo ng 6 na molekula ng 3-PGA na siyang magpapatuloy sa reduction phase. Sa phase na ito, gagamitin ng mga halaman ang ATP at NADPH mula sa light-dependent reaction upang maproseso ang 3-PGA at gawing 6 na high-energy sugar molecule o G3P. Mula rito, isang G3P ang lalabas sa cycle upang maging pangunahing sangkap sa pagbuo ng glucose. Samantalang ang natitirang 5 G3P ay siyang magpapatuloy sa regeneration phase. Sa tulong ng tatlong kadaragdagang ATP,
Muling mabubuo ang tatlong molekula ng RUBP na siyang dahilan sa pagsimula muli ng siklo. Sa kabuuan, sa bawat tatlong molekula ng carbon dioxide ay nangangailangan ng siyam na ATP at 6 na NADPH upang makagawa ng isang molekula ng G3P. Ito ang proseso kung saan literal na ginagawa ng mga halaman ang kanilang pagkain mula sa liwanag, tubig at hangin. Balik sa iyo, Tolentino. Maraming salamat, Sandoval. Tunay ngang napakakomplikado, ngunit kahanga-hanga ang bawat takbo ng molekula sa loob ng halaman. Ngayon, ating alamin ang mga fun facts tungkol sa photosynthesis sa segment ni Abing. Magandang araw mga kastiminista! Ako si Abing at ito ang Science Bites. Alam mo ba na sa loob ng isang araw ay kayang makabuo ng libo-libong molekula ng glucose ang isang simpleng dahon, at kung wala ang photosynthesis, hindi lamang ang ating pagkain ang mawawala, kundi pati na rin ang oxygen na ating nilalanghap. Ang totoo, ang oxygen ay isang simpleng byproduct lamang ng light-dependent reaction, pero ito ay nagbibigay ng buhay sa mundo. Kaya, sa susunod na ikaw ay makakakita ng isang puno, huminga ng malalim at magpasalamat. Dahil sa bawat paghinga natin, ito ay bunga ng simpleng liwanag mula sa araw. Salamat, Abing. Sa kabila ng pagiging tahimik ng mga halaman, sila pala ang tagapagsalba ng mga buhay sa planeta. Mula sa pagiging simpleng liwanag ng araw hanggang sa paglikha ng mga asukal. Ipinapakita ng photosynthesis ang kapangyarihan ng agham at kalikasan. Ako nga pala si Shena Tolentino at ito ang Balitang Biolohiya.